Napakahalaga na meron tayong mga nakakasundong mga kapitbahay. Bukod sa mapayapa na ang pamumuhay natin sa ating kapaligiran, may malalapitan pa tayo sa oras na mangailangan. Pero papaano na lang kung ang pinakamalapit mong kapitbahay ay nababalot ng kakaibang kababalaghan? Nanaisin mo pa rin bang humingi ng tulong rito kapag ika'y biglang nangailangan? O mas pipiliin mong humanap ng tulong sa iba? Kung bakit misteryoso ang nasabing bahay, ating malalaman sa oras na mapasok na natin ang nilalangaw na bahay. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Itinakwil ng pamilya niya ang babaeng si Delia. Matapos nitong mabuntis ng nooy, lihim niyang kasintahang si Loyloy sa edad lamang na 16, habang si Loyloy naman noon ay edad 17. Hindi matanggap ng pamilya ni Delia ang nagawa ng kanilang dalaga, kaya naman hindi na nila binigyan pa ng pagkakataon yon at pinalayas na lamang ito sa kanilang bahay at itinakwil bilang anak ng kanyang mga magulang. Hindi din kasi nila matanggap na ang nobyo ni Delia na si Loyloy ay namamasukan bilang kargador sa palengke at walang bahay na tinitirahan. Natutulog lamang ito sa palengke kung saan siya naghahanap buhay. Ang nakagisnan kasi nitong pamilya matapos siyang iwanan ng kanyang ina sa labas lamang ng pintuan ng isang bahay ay ang mag-asawang Marta at Densyo. Ngunit nakahanap man ng magpapalaki sa kanya ay hindi naman naging mabuti ang trato ng mga ito sa kanya. Walang araw na hindi ito sinumbatan na pinulot lamang siya, binihisan, pinakain at pinatira sa bahay ng mga ito. Hirap na raw sila ay mas dumagdag pa siya sa problema nila. Araw-araw na mabigat ang kalooban ni Loy na dumating sa puntong gusto na niyang kitlin ang kanyang sariling buhay dahil palagi siyang sinasabihan ng lasinggerong si Mang Densyo na bakit hindi pa siya mamatay dahil siya raw ang malas sa kanila. Kaya naman pagtungtong ng edad 15 nitong si Loy ay nagpasya itong lumayas na sa mga nakagisnang mga magulang at mamuhay ng mag-isa sa sarili nitong diskarte. Nagsimula si Loyloy sa pamamalimos upang makalikom ng pangkain nito hanggang sa makahanap ng kanyang mapapasukan. 2 linggo rin niyang ginawa ang bagay na yon bago siya nakakuha ng trabahong mapapasukan. Natanggap si Loy sa pagkakargador sa palengke dahil kinakitaan din ng sipag ang lalaki. Hindi naging mareklamo si Loy sa ibinibigay sa kanya. Naniniwala siyang sapat na yon at malaking bagay na rin ang pinayagan siyang matulog sa pwesto ng kanyang amo para na rin mabantayan ang mga naiiwang mga gamit at paninda doon. Kahit papaano ay may banyo naman sa palengke nila kaya doon na siya naliligo, gumagamit ng kubeta at naglalaba. Kailangan nga lang magtiyagang umigib ng tubig pero walang kaso yun sa kargador na si Loy. Doon niya nakilala si Delia nang minsang magkabanggaan sila nang nooy nagmamadaling dalaga. Nasinghalan pa siya ni Delia matapos mabitawan nito ang pinamiling mga karne. Tinulungan naman ito ni Loy at kalaunay nang hingi ang dalawa ng pasensya sa isa't isa. Halos araw-araw ay nagkikita ang dalawa dahil si Delia ang nauutusan mamalengke. Bunso si Delia sa 3 magkakapatid na mga anak ng mag-asawang Teban at Jeng. Panganay sa mga ito si Luisa at pangalawa si Binong. Nagtatrabaho bilang kusinero si Mang Teban sa isang maliit na restaurant habang si Aling Jeng naman ay namamasukan bilang mananahi sa patahian ng kanilang ninang sa kasal na si Manang Tesya.
Nag-aaral pa lahat ng mga kapatid ni Delia. Nasa 3 taon na ng kolehiyo si Luisa sa kursong BS in Business Administration, habang nasa unang taon pa lamang si Binong sa kursong BS Education. Si Delia naman ay nasa huling taon na noon bilang high school. Graduating student ito, kaya naman noong malaman ng mag-asawa ang nagawa ng anak, labis ang naging galit nila rito. Ganoon din ang kanyang mga kapatid. Matapos palayasin ng walang ibang dala si Delia, kundi ang kanyang iilang mga damit, ay kaagad tinungo nito ang nobyong si Loy. Sobrang awang-awa ang lalaki sa nangyari sa kanyang nobya, lalo pa at dala nito sa kanyang sinapupunan ang 2 buwang sanggol na isisilang nito sa takdang panahon. Walang pagpipilian ng dalawa, kundi ang manatili rin si Delia sa palengke kasama ni Loy. Maghapon lamang siyang naroon at naghihintay na matapos ang trabaho ng nobyo at mawala ang mga tao sa palengke. Umaasa rin itong makikita ang sinuman sa kanyang pamilya sa palengke at sasabihang umuwi na ito, ngunit mailap sa kanya ang mga yon. Masilayan man niyang may namimili sa mga to, ay iwas na iwas ang mga ito sa kanya at animoy hindi siya nakikita ng mga ito. Kalaunay nalaman ng amo ni Loy ang sitwasyon ng dalawa. Nag-alok si Delia na tutulong na lamang sa tindahan ng amo ng nobyo kahit walang bayad para lang may gawin. Pinayagan naman ito ng amo ni Loy at binigyan ng kahit maliit na halaga lamang para sa pagtulong nito. Ngunit wala pang 1 linggo ay nalaman nilang maselan pala ang pagbubuntis ni Delia. Kaya naman pinahinto na yun ng amo ng nobyo at pinayuhan silang pagpahingahin na muna ang babae. Dahil walang maayos na matutuluyan ay nagpasya si Loy na humanap ng isang lugar kung saan pwede silang makapagtayo ng kahit na kubo lamang na masisilungan nilang dalawa ni Delia na walang maninitas sa kanila. Nakarating ang mga ito sa paanan ng bundok na medyo patag na pwedeng tayuan ng kubo. Medyo malayo nga lang ito sa kanyang trabaho pero walang kaso yun kay Loy. Naging maparaan si Loy kaya nakapagtayo yun ng isang maayos na bahay kubo at doon sila nanirahan ni Delia. Pumasok pa rin si Loy sa palengke, ngunit 3:00 ng madaling araw pa lamang ay lumalakad na ito upang makarating sa tamang oras at hindi masira sa amo nito. Naiiwan namang mag-isa si Delia sa bahay kubo nila. Hanggang 6 na buwan ang pagbubuntis ni Delia. Doon na mas napagtanto ni Loy na kailangan niya ang trabaho, ngunit mas kailangan ito ng kanyang buntis na kapareha. Kailangan niyang alalayang mabuti sa bawat kilos si Delia. Kaya naman mahirap man ay nagpasyang magpaalam si Loy sa kanyang amo na aantabayanan muna ang asawa nito. Naunawaan naman ng amo nito ang sitwasyon at pakiusap ni Loy. Bilang naging matapat naman sa kanyang amo si Loy, ay binigyan din ng kaunting pansimula ng kanyang amo ito. Binigyan siya ng 5 sakong bigas at kaunting halagang pera para pamuhunan ng pagtanim ng mga gulay at mag-alaga ng mga manok at bibe. Yon ang magiging pangunahing pagkukunan ng pagkain ng dalawa habang hindi pa makapagtrabaho si Loy. May malapit na ilog rin naman sa lugar kaya hindi nila problema ang tubig. Pinakukuluan na lamang nila ang inuming tubig ng mga ito. Problema lamang nila kapag nag-uulan ay nagkukulay tsokolate ang tubig sa ilog at tumataas ang tubig nito. Tahimik ang buhay ni Loy at Delia sa lugar na kanilang napili. Ang pinakamalapit na kapitbahay kasi nila ay halos 100 metro ang layo sa kanilang bahay kubo. Isa rin yung bahay kubo ngunit sobrang luma na at parang halos bibigay na sa isang malakas na ihip ng hangin. Minsan,
Nang nadaanan ni Loy ang nasabing kubo nang magawi siya sa lugar na iyon, nakita niyang isang matandang babae ang naninirahan doon. Sobrang puti ng buhok at napakahaba. Sobrang kulubot na rin ang balat sa mukha nun at napakapungay ng mga mata. Maputla rin ang kulay ng balat nun. Nakita niyang nakatanaw lamang sa bintana ang matandang babae. Binati pa ni Loy yun at ngiti lang ang sinagot ng matanda. Ngiti na may napakadilaw at napakalaking hiwa-hiwalay na mga ngipin. Mukha namang mabait ang matanda. Kaya lang, may isang bagay na napansing kakaiba si Loy sa bahay na yun. Napakasangsang ng amoy at makikitang sobrang daming langaw ang naglalabas-masok doon at palipad-lipad sa paligid. Naisip kaagad ni Loy na marahil ay wala nang ibang kasama ang matanda sa bahay na yon at napapabayaan na ang kalinisan nun. Nakaramdam ng pagkaawa si Loy sa matanda, ngunit nahiya naman siya na pakialaman ito dahil bagong lipat lamang sila doon at baka masamain pa ng matanda to. Maayos naman sa nalipatang tirahan nila Loy at Delia. Bagamat malayo ito sa bayan at sa tao, ay hindi naman matawarang kapayapaan ang meron sila. Hirap man pero kahit papaano ay nakakaraos sila. May kakaiba lamang silang hindi maipaliwanag na nagaganap pagsapit ng gabi. Sa tuwing sasapit kasi ang 11:11 ng gabi, ay madalas nagigising si Loy dahil sa ingay ng kaluskos sa labas ng bahay nila. Ingay na parang may lumalakad na ikinakaskas ng sadya ang mga talampakan sa lupa. Paikot-ikot lang sa bahay nila. Kasunod ang pag-alingasaw ng napakasangsang na amoy. Amoy na napakalansa na medyo mapanghi na may halong kaunting asim. Sinusubukang silipin ni Loy yun, ngunit wala naman itong makita sa labas na kahit na ano. Tsaka mawawala ang ingay at amoy matapos ang ilang minuto. Halos gabi-gabing nangyayari yon, kaya naman nasanay na si Loy at hinayaan na lamang yon. Wala namang masamang nangyayari sa kanila, kaya nakampante na lamang ito. Ikapitong buwan na ng pagbubuntis ni Delia. Hapon yon, mga bandang 4:00. Biglang dumaing si Delia dahil sa pamumulikat ng kanyang mga binti at napakasakit ng tiyan nito. Hindi malaman ni Loy ang gagawin dahil napapasigaw na si Delia sa labis na sakit. Nataranta na ang lalaki kaya sinabihan niya si Delia na doon lamang at huwag aalis. Hihingi siya ng tulong. Tumakbo yun palabas ng bahay at mabilis na kumaripas patungo sa direksyon ng nilalangaw na bahay ng matandang babae. Ilang sandali lang ay narating niya yon. Hinihingal pa ito at kaagad na pumasok sa bakuran ng matanda. Panay ang tao po nun, ngunit walang sumasagot. Siya lang kasi ang pinakamalapit na alam ni Loy na pwedeng hinga ng tulong. Pagpasok nun sa bakuran ay sumalubong kaagad rito ang napakasangsang na amoy at napakaraming nagliliparang mga langaw. Ano bang klaseng bahay to? Bakit ang baho? Tsaka ang daming langaw. Ganito ba katinding napabayaan ng matandang nakatira dito? Bulong ni Loy sa kanyang sarili. Tumuloy lang yon at nagpatuloy ng nagtaupo. Walang sumasagot. Dalawang bagay lang. Pwedeng wala roon ang matanda o di kaya naman may nangyari na rito. Mabilis na umakyat si Loy sa kubo at pinasok yon. Pagbukas niya ng pintuan ay nakita niya na walang tao roon. Wala ang matanda pero napakabaho sa loob at makikitang napakaraming langaw ang palipad-lipad sa loob at nakadikit sa pader at sahig. Mabilis na bumaba si Loy habang nakatakip ang bibig
at ilong gamit ang kamay nito. Pagbaba niya ay nakita niyang may napakaraming langaw ang lumipad galing sa iisang direksyon. Dahil sa kuryosidad ay tinungo niya ang lugar na pinanggagalingan ng mga yon. Baka kasi naroon ang matanda at may nangyari rito. Pagdating niya sa likod bahay kung saan nanggaling ang mga napakaraming langaw, ay tumambad sa kanya ang iilang malalaking mga banga na kasing taas ng kalahating katawan niya. May nakatakip na mga tila dahon ng saging rito. Nakapatong lang, ngunit may bahagyang singawan ng mga yon. Linubos na ni Loy ang pangungunsinte sa kanyang kuryosidad, kaya tinanggalan niya ng nakatakip na dahon ang isang banga. At nagulantang siya sa laman nun. Sumampal sa mukha niya ang napakabahong amoy dahil ang mga nakasilid sa mga malalaking banga ay putol-putol na parte ng katawan ng tao. Napaatras at napaupo sa lupa yon. Akmang tatakbo na sana paalis si Loy, ngunit halos malunok niya ang dila nang paglingon niya ay nasa harapan na niya ang matandang babae. Matalim ang titig nito sa kanya at diretsyong-diretso ang tayo. Anong ginagawa mo rito, Loy? Teka, bakit alam mo ang pangalan ko, ha? Mamamatay tao ka! Mamamatay tao! Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Loy. Anong ginagawa mo rito? Hindi na sumagot si Loy. Bagkus ay pumulot yon ng isang malaking sanga at inundayan ng paghambalos ang matanda. Ngunit nakagugulat ang mabilis na kilos ng matandang babae. Mabilis niyang naiiwasan yon at tinatapik niya palayo ang sangang papatama sa kanya. Nataranta namang nagpaulan ng paghambalos ang lalaki habang sumisigaw dahil sa takot. Nahinto yon nang pinigilan ng matanda ang paghambalos nun gamit ang isang kamay lamang, tsaka niya sinakal si Loy. Nabitawan ni Loy ang sanga at inilipat ang mga kamay nun sa paghawak sa sumasakal na kamay ng matanda sa kanyang leeg. Makinig ka, Loy. Ako si Elsa. Na isang mamamatay tao! Isang aswang! Aswang ka, Elsa! Aswang ka! Makinig ka muna sa akin, Loy. Aswang! Papatayin mo rin ako, aswang ka! Sinampal ng matanda si Loy at tila natauhan yon. Sinabing makinig ka muna sa akin eh. Oo, aswang ako. Pero hindi kita sasaktan. Bibitiwan ko ang pagkakasakal ko sa iyo kung mangangako kang makikinig ka muna at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sige, bitiwan mo na ako, Elsa. Binitawan ni Elsa ang pagkakasakal nito kay Loy at hinayaan munang kumalma ang lalaki. Handa ka na bang makinig, Loy? Sige na, Manang. Basta huwag mo akong sasaktan, ha? Hindi kita sasaktan, Loy. Oo, isa akong aswang. Hindi ko naman ginusto to eh. Kundi lang ba sa ipinasa sa akin ng lola ang bertud. Normal na tao lang naman ako eh. Yang mga nakita mo sa banga, hindi ko itatanggi yan. Oo, mga tao yan. Pero hindi ko kayo sasaktan ng mag-ina mo. Dahil, Loy, apo ko ang dinadala ng asawa mo sa sinapupunan niya. Ano? Paanong? Anong ibig mong sabihin? Ako ang nanay mo, Loy. Ako ang nag-iwan sa iyo sa tapat ng bahay ng mga nagpalaki sa iyo. Ginawa ko yon para iiwas ka sa sumpang meron ako at para sana mamuhay kang normal. Alam ko ang lahat ng nangyari sa iyo, Loy. Dahil noon pa man ay
Nakabantay na ako palagi sa'yo. Alam kong hindi rin maganda ang trato sa'yo ng mga nagpalaki sa'yo. Kaya naman, noong nilayasan mo sila, gusto ko sana silang turuan ng leksyon. Pero naisip ko na utang ko rin sa kanila kung bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon. Kaya hinayaan ko na. Sa totoo lang, Loy, sobrang bango ng sanggol na dala ng asawa mo, ang apo ko. Pero pinipigilan ko ang pagkatakam at mawala sa sarili dahil apo ko to. Kaya gabi-gabi akong dumadalaw sa inyo para masigurong walang ibang aswang ang mangangahas na gambalain kayo dahil ako ang makakalaban nito. Anak, patawarin mo ako kung ipinamigay kita. Ginawa ko lang naman yun para sa'yo. Napaluha si Loy habang nakatulala dahil sa revelasyong kanyang narinig. Hindi to makapaniwala. Bakit mo ko pinamigay? Gayong palagi ka naman palang nakasubaybay sa akin. Bakit hindi na lang ikaw ang nagpalaki sa akin? Ganyan ba magmalasakit ang isang ina? Ang hirap ng naging buhay ko sa kamay ni na mama at papa. Hindi nila ako tinratong parang anak. Tinatawag nila akong malas. At parang diring-dira sila sa akin dahil ampun lang ako. Bakit mo ko pinamigay? Bakit di ka na lang nagpakananay sa akin? Panunumbat ni Loy sa ina nito. Napaiyak na rin si Elsa dahil sa narinig nito mula sa kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Patawad? Alam mo, sanay naman akong mabuhay ng mag-isa eh. Kaya sa'yo na yung patawad mo. At hindi ako aswang. Hindi ako tutulad sa'yo. Isang walang kwentang inang pinamigay ang anak na parang kuting na niligaw. Dagdag pa ni Loy habang dinuduro-duro si Elsa. Hihirit pa sana si Loy ng panunumbat nang biglang, Loy, ano ba? Ang sakit na ng tiyan at binti ko! Napalingon silang dalawa. Sa nooy halos hinihila na lang ni Delia na binti at sapo ang tiyan na papalapit sa kinaroroonan nila. Ah, naku! Oo nga pala, si Delia! Gulat ni Loy. Mabilis ang naging kilos ni Elsa. Tinungo niya ang babae at kinarga na animoy hindi isang matanda. Napakalakas nito at diretso pa rin ang tayo. Loy, ano pang hinihintay mo? Halika na at dalhin na natin to sa bayan. Napatakbo si Loy na sumunod kay Elsa na nooy bit-bit si Delia at napakabilis ng pagtakbo. Dinala nila sa ospital sa bayan si Delia. Maagang lumabas ang sanggol nito kaya kinailangang i-incubator ang sanggol para mabuhay. Loy, anak, huwag kang mag-alala. Maaayos rin ang lahat. Niyakap ni Elsa ang anak habang tila malalim ang iniisip nun. Dahan-dahang yumakap rin si Loy sa kanyang inang si Elsa. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng yakap ng isang ina. Napaluha yon habang hinihimas ni Elsa ang likuran ng kanyang yakap na anak. Sinagot ni Elsa ang lahat ng gastos ni Delia sa ospital. Naiuwi nila ng maayos ang sanggol na pinangalanan nilang Eliseo. Inamin ni Elsa kay Loy na marami siyang perang nakatago. Nakuha niya ang mga ito matapos niyang makahanap ng napakaraming ginto at iyon ang paunti-unti niyang ibinebenta. Iyon ang gamit niyang pantustos sa kanyang kakaibang dieta. Hindi siya pumapatay ng tao. Bumibili lamang siya ng karne ng tao sa mga kapwa aswang nitong masipag mambiktima. Binigyan niya ng maraming perang pansimula sina Loy at Delia. Pambili ng mga ito ng maayos na bahay na malapit sa bayan at panimulang negosyo na rin pati sa mga pangangailangan ng kanyang apong si Eliseo. Ma, sumama ka na lang sa amin ni Delia. Gusto rin kitang makasama eh.
Gusto ko, Loy. Ang kaso mas mainam ng hindi. Pero pangako ko sa inyo, palagi akong dadalaw sa inyo. Mamimiss ko kayo, lalo na ang apo ko. Sagot ni Elsa sa anak. Naunawaan naman yun ni Loy at nagpasalamat yon sa kanyang ina. Nakabili ng bahay si Loy malapit sa bayan. Maliit yon, pero sapat para sa kanilang mag-anak. Maganda rin ang finishing ng bahay. Nagsimula rin sila ng negosyong bigasan, uling, gulay at yelo. Unti-unting gumanda ang estado ng buhay nila. Palagi namang dumadalaw si Elsa sa kanila. Bilang isang normal na tao syempre. Palagi siyang nakikipaglaro sa kanyang apo at inaasikaso si Loy na parang isang bata dahil hindi raw niya naiparanas rito ang aruga ng isang ina kaya bumabawi ito. Natatawa naman si Delia sa mag-ina. Loy anak, basa ka na naman ng pawis sa likuran. Halika nga ritong bata ka at sasapinan ko yan. Ma, nakakaya oh. Tinatawanan tayo ng asawa ko. Sige lang ma, matigas talaga ulo niyan. Baby Loy, makinig ka kay mama. Pang-aasar pa ni Delia. Nagkapatawaran na rin at tinanggap muli sila sa pamilya ni Delia matapos makilala ng mga ito ang apo at pamangking si Eliseo. Naging masaya ang lahat at nang tumuntong sa tamang edad ay ipinakasal sa West ang mga to. Naging masaya at mapayapa ang naging buhay nila dahil sa pagpapatawad at nangibabaw na pag-ibig. Ayan, maraming salamat mga kabayan sa pakikinig. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento. At of course, i-like mo na rin ang video na ito at i-share para mas dumami pa tayo. Ayan, opinion ko sa kwento, masasabi kong napakamadamdamin nito. And of course, ang maganda ay sa kabila ng nangyari sa buhay ng ina siya ay magiging ina sa huli pa rin at bumawi siya sa kanyang anak na sa kabila ng kanyang mga naging pagkukulang. Yan. Kayo, anong opinion nyo sa kwento o anong masasabi ninyo? Comment nyo na yan sa ibaba. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Maraming salamat mga kabayan. Kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. God bless everyone.